Ikatlong kabanata, Pamamaraan ng Pananaliksik, Introduksyon. Ang pag-aaral na ito ay naglalayong suriin at maunawaan ang mga karanasan at testimonyo ng mga residente ng Marikina City patungkol kay Kapitan Moy at kung ano ang mga nagawang kontribusyon nito sa kanilang lugar. Sa pag-aaral na ito, isinagawa ang tamang pagpili ng mga respondente at sinuri ang kanilang kaalaman patungkol kay Kapitan Moy. Ang mga personal na testimonyo mula sa mga respondenteng napili ay naging tulong sa pag-aaral. Itinatampok ang kanilang mga kwento upang ilahad ang mga nagawang kontribusyon ni Kapitan Moy. Sa kabanatang ito, may papaliwanag ang iba't ibang metodolohiya na ginamit sa pangangalat ng mga datos at pagsusuri na may kaugnay sa pananaliksik. Layo ng kabanatang ito na bigyan diin ang mga boses ng mga residente ng Marikina City at ang mahalagang papel na ginampanan ni Kapitan Moy sa kanilang komunidad. Pamamaraan ng pagkalap ng datos. Sa pagkalap ng datos para sa aming pagsasaliksik hinggil sa paksang ito, ginamit ng aming grupo ang mga review ng mga kaugnayang literatura RRL upang mangalap ng sapat na impormasyon ukol kay Kapitan Moy at ang kanyang mahalagang bahagi sa kasaysayan ng pag-unlad ng lungsod ng Marikina. Maingat na pinag-aralan at pinilian ng aming mga mananaliksik ang mga aklat at artikulo na inilathala online na may kaugnayan sa paksa. Ito ay upang mas mapalalim ang aming pangunawa sa kontribusyon ni Kapitan Moy sa lokal na pamayanan at pati na rin ang mga pagbabago at kaganapan sa lungsod na ito. Hindi lamang ito ang aming ginamit na paraan sa pagkuha ng datos. Bukod sa RRL, nagkaroon din kami ng mga interview kasama ang mga individual na may kaalaman hinggil sa aming paksang inaaral. Ito ay isang mahalagang hakbang sa aming pag-aaral sapagkat nagbibigay ito ng ibang perspektibo sa aming pagsusuri. Sa pamamagitan ng mga interview, mas nagkaroon ng matibay na basihan ang aming mga datos at mas naging makatotohanang maipahayag ang mga kasaysayan ni Kapitan Moy at ang kanyang naging papel sa pag-unlad ng lungsod ng Marikina. Disenyo ng pananaliksik. Ang pag-aaral ay gagamit ng isang disenyo ng pananaliksik na kwalitatibo. Ang mga datos ay kokolektahin sa pamamagitan ng malalim na panayam sa mga residente ng lungsod ng Marikina. Ang mga panayam ay magiging bahagyang nakabalangkas na nagbibigay daan sa mga kalahok na ibahagi ang kanilang mga personal na karanasan at pananaw tungkol kay Kapitan Moy at sa kanyang mga kontribusyon sa lungsod. Nagpunta ang mga mananaliksik sa barangay Santa Elena at maging sa kapamilya mismo ni Kapitan Moy na inirekomenda ng guro ng mga mananaliksik sa asignatura na ito upang maghanap ng karapat-dapat na respondente na angkop sa taong mula 1950 hanggang 2022 sa aming pananaliksik upang ma-interview at mahingan ng testimonya tungkol kay Kapitan Moy. Isinagawa ang pag-i-interview sa tulong ng mga telepono ng mga mananaliksik upang mai-record ang mga pahayag ng mga residente bilang isang matibay na ebidensya sa panayam na isinagawa. Sa isang pagsasaliksik tungkol sa personal na karanasan ng mga tao sa Marikina, kaugnay ng ambag ni Kapitan Moy sa lungsod, isinagawa ang mga personal na interview mula sa mga residente mula 1950s hanggang 2022. Lumalabas na mayroong mga parehong sagot ang mga residente. Ayon sa kanila, mahalagang ambag ni Kapitan Moy ang paglalaganap ng industriya ng sapatos sa Marikina na nagresulta sa pag-unlad ng lugar bilang pangunahing sentro ng industriya. Kilala siya bilang ama ng industriya ng sapatos at naging lokal na leader rin. Tinukoy din ang mga makasaysayang bahay ni Kapitan Moy na gawa sa adobe at mga sinuunang kahoy na patuloy na pinapanatili at pinapaganda hanggang sa kasalukuyan. Ginawang simbolo ng kasaysayan ng lugar ang bahay kung saan unang ginawa ang kauna-unahang sapatos sa lungsod. Naging mahalagang landmark din ito na nagsilbing himpilan ng mga Amerikano at paaralan noon. Naging garahe rin ito para sa mga kabayo at kalesa para sa mga pista ng mga santo. Ang interpretasyon ng resulta ng mga interview
ay nagpapakita ng mataas na pagpapahalaga ng mga residente sa kontribusyon ni Kapitan Moy sa Marikina at nagpapakita ng kanilang pagpapakilala sa lokal na kasaysayan. Pinapakita rin dito ang mga pagpapahalaga ng mga tradisyon at kultura ng lugar sa pamamagitan ng pagbibigay kahulugan sa mga salaysay ng mga residente. Pinapalalim nito ang importansya ng pamana at alaala ni Kapitan Moy sa pag-unlad at pagiging kilalang Shoe Capital of the Philippines ng Marikina. Ipinapakita din kung ano ang naitulong sa kasalukuyan ng mga naiambag ni Kapitan Moy nang dahil sa kanya nagkaroon ng pangunahing trabaho ang mga taga Marikina at sa tulong niya rin kaya nakilala bilang Shoe Capital of the Philippines at umunlad ang lungsod ng Marikina. Ikalimang kabanata, Konklusyon. Batay sa mga datos na aming nakolekta mula sa mga pahayag kaugnay sa karanasan ng mga residente ng Marikina, ang mga kontribusyon ni Kapitan Moy ay may malaking impluwensya sa buhay at kultura nila. Nagpahayag ang mga residenteng nabubuhay noong 1950 hanggang 2022 patungkol sa kanilang mga nalalaman at karanasan sa pag-unlad ng Marikina at sa kanilang lugar. Kanilang kinilala si Kapitan Moy bilang ama ng industriya ng sapatos. Isang pagpapahalaga sa mga naging mahalagang papel ni Kapitan Moy sa pagpapaunlad ng kasaysayan at kultura. Matapos masuri ang mga ipinahayag ng mga residente, napag-alaman na ang mga malawakang pag-unlad ng Marikina ay dulot ng patuloy na pagpapalaganap ng industriya ng sapatos. Naipahayag ang makasaysayang bahay ni Kapitan Moy na nagisagisag ng kanilang kasaysayan na kanilang patuloy na iniingatan at pinahahalagahan dahil ito ay simbolo ng yaman ng kanilang kultura. Ipinakita ng mga residente ang kanilang paggalang sa kasaysayan at kultura ng Marikina at sa kanilang lugar sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pagmamahal at pagpapahalaga sa mga naging kontribusyon ni Kapitan Moy. Naisama rin ng mga residente sa kanilang naipahayag kung paano nakatulong ang mga pagmamahal at pagpapahalaga sa mga tradisyon at alaalang naiwan ni Kapitan Moy sa pagpapaunlad at pagiging bahagi ng pagkilala sa Marikina bilang the Shoe Capital of the Philippines. Ang pag-aaral na ito ay nagbigay sa amin ng masusing pag-unawa sa mga layunin at pagpapahalaga na pinangahawakan ng mga residente ng Marikina, kaugnay ng kanilang kasaysayan, kultura, at ang mahalagang impluwensya ni Kapitan Moy sa kanilang pag-unlad. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan sa pagbuo ng pagkakakilanlan ng isang komunidad, gayon din ang kahalagahan ng mga kaugalian at kultura bilang yaman ng kanilang lugar. Narito naman ang aming rekomendasyon. Inirerekomenda ng mga mananaliksik na ang mga tagapanayam na magpatupad ng masusing pananaliksik sa iisang barangay lamang sa lungsod ng Marikina upang makaiwas sa mahabang oras na gugugulin sa paghanap ng responde. Mahalaga na pumili rin sila ng sakop na taon sa kanilang kakapanayamin upang mapadali ang paghahanap ng mga residente na magbibigay ng personal na testimonya tungkol sa kontribusyon ni Kapitan Moy. Para mas mapalalim ang mga datos, maaari ring simulan ang pananaliksik sa pagtatanong sa mga kamag-anak ni Kapitan Moy na maaaring magbigay ng konteksto at makatulong sa mga tagapanayam. Bukod dito, nararapat rin ang pagkuha ng iba't ibang perspektibo mula sa iba't ibang sektor ng komunidad para mas mapalawak ang pangunawa sa kanyang kontribusyon. Maaaring isama ang mga taong nakatrabaho ni Kapitan Moy, mga kasamahan sa proyekto, at mga ordinaryong mamamayan na direktang nakinabang sa kanyang mga kontribusyon. Sa ganitong paraan, maaaring maging makabuluhan ang resulta ng pananaliksik at magiging mas kumpletong larawan ang mabubuo patungkol sa ligasiya ni Kapitan Moy sa lungsod ng Marikina. Transcriptions.
Unang interview. Ito ay galing kay Ginang Gina Romero. Actually, itong bahay na ito is pag-aari ni Don Laureano. Sino nga ba si Don Laureano Guevara? Si Don Laureano Guevara, siya ang founder ng shoe industry. At the same time, ang may-ari ng bahay na ito, which is ang bahay na bato. Itong bahay na ito ay one of the historical place sa Marikina. Bakit siya historical? Kasi kumbaga dito ginawang kauna-unahang sapatos ang Marikina. And then si Kapitan Moy, kagaya nga na sinabi ko, siyang may-ari nito. Dito rin ginawang sapatos sa Marikina before siya naging Kapitan del Barrio ng isang lugar dito sa Marikina. So si Kapitan Moy, nakikita niya mga kababayan niya na kumbaga nagkakaroon ng mga tambay sa bawat lugar. Ngayon, nag-isip-isip siya dahil isa rin siyang generous sa tao. Nag-isip siya kung anong pwede niya iturong alternatibong hanap buhay sa mga tiga Marikina. Before kasi ang hanap buhay is pangingisda at pagsasaka. Kaya nga lang nagkaroon ng kakulangan pagdating sa aspetong ito. Nag-isip siya na since mailing naman siya sa sapatos and every time na masisirang sapatos ay pinapagawa niya sa Maynila. Naisipan niya na may mga kaibigan naman siya gumagawa ng sapatos na why not pag-aralan niya to paano ginagawa. And then, yun sa tulong na rin ng mga kaibigan niya. So, pinagpera-peraso niya ang bawat bahagi nito and then pinag-aralan nila kung paano ito binuo. So, itinuro nila ito sa mga Marikenyo hanggang sa naging interesado na sila sa paggawa nito. So, itinuro nila ito sa mga... Up to now, iyon pa rin ang pangunahing hanap buhay ng mga Marikenyo. Marami rin siya naging papel dito sa Marikina. Ang bahay ng bato, naghihimpilan din siya ng mga Amerikano noong time na iyon. And then, yung mga old Mariqueños na mga babae at lalaki, malay nyo, mga lolo't lola nyo ay nag-aral din dito sa bahay na ito. Itong bahay na ito ay gawa sa adobe kasi before wala namang mga bakal-bakal. So, gawa yan lahat sa adobe at mga kahoy. Makikita nyo rin sa labas na malalaki ang size ng mga bintana at pinto. Kasi noon wala namang aircon at electric fan. So, syempre kailangan na ventilation ng hangin umiikot sa loob ng bahay. Mataas din ang ceiling nito because ginawa niya rin itong garahean ng kabayat ng mga kalesa or karwahe para sa mga santo. So, itong bahay na ito ay more than 200 years na. At the same time ay event place na siya. I-denominate na ito sa local government. At ngayon ay ginawa ng events place. Dito ginaganap yung mga weddings, birthdays, cultural event ng mga students. So, pinapayagan din namin dito na mag-event. Kaya lang, syempre need ng permit. Kasi gusto rin naman ni Mayor at ng local government na makontinue sa mga kasaysayan at kultura na ginawa dito sa Marikina City. Pangalawang interview. Galing naman ito kay Ginang Rosalie Andres Conde. My name is Rosalie Andres Conde. I came from the province of Pamplona, Cagayan Valley. So, I came here since 1977 when I was in grade 5. So, I started working here in Marikina Library as a volunteer. Si Kapitan Moy o Don Laureano Guevara, siya po ang nagtatag ng shoe industry dito sa Marikina. Noong 1891 to 1892, siyang naging presidente ng shoe industry. Siya ang pumunta sa ibang bansa upang kumuha ng pair of shoes para gawin dito sa Marikina. Kaya tayo ang tinaguri ang shoe capital of the Philippines. Noong dumating ako dito sa Marikina ay bata pa ako kaya wala akong masyadong alam sa history ng Marikina. Kaya inalam na lang namin ang history niya at kinumpile sa book na Marikina 1630 ng Marikina City Library Compilation. Ang libro po na ito ay ginugulan namin ng mahabang oras at panahon para mabuo ang librong ito. Nag-interview kami ng mga matatanda at ng mga nakalagat dito ay pawang katotohanan po. Pangatlo, ito naman ay galing kay
Ginang Maria Elena Cruz. Si Kapitan Moy, siyang nagturo ng mga sapatero. Siya rin ang kauna-unahang gumawa ng sapatos sa Marikina. Ipinagkaloob niya ito sa pamahalaan ng Marikina. Ang bahay na bato ay dating tinitirahan ng mga Hapon at naging paaralan din na tinawag na Central School. Noong panahon na si Bayani Fernando ay naging mayor, inilipat niya ang paaralan sa Marikina Heights. At ito ngayon ay Kapitan Moy Elementary School. Sa kasalukuyan, mayroong restaurant sa ibaba, function hall sa itaas, at opisina ng turismo rin sa ibaba. Ang bahay na bato ay mga 100 na taon na ito. At wala rin binago dahil nakasulat sa libro na hindi pwedeng galawin. Kung may nasira man, nire-restore lang to. Gawa rin sa adobe, matibay talaga ito at hindi basta-basta nagigiba. Pang-apat, ito naman ay galing kay Ginoong Renato Diaz. Si Kapitan Moy, siyang unang gumawa ng sapatos ng Marikina. Ang bahay na bato ay ang bahay ni Kapitan Moy. Diyan siya nanirahan hanggang sa naging Kapitan Moy Elementary School na ito. At diyan na rin ako nag-aral. Ang eskwelahan na yan ay nalipat na sa Marikina Heights. Naging kapitan yan si Don Laureano Guevara dati, kaya siya tinawag na Kapitan Moy. Panglimang interview. Ito naman ay galing kay Ginang Jody. So, welcome once again. This building shoe museum was built in the early 1700s at ito ay dating rice mill. Ang kinatatayuan ng structure na ito ay sakupan ng Hacienda Marikina na pag-aaral ng mga Tuason. They are Chinese mestizo and then from Suntua, ginawang Tuason ang family name nila. Pinapalitan ng mga Filipino name ang kanilang real name dahil ganun naman mga Chinese kapag naninirahan sila sa Pilipinas. Si Don Laureano Guevara ay naging kapitan del barrio kaya siya tinawag na Kapitan Moy. Siya ang the father of shoe industry. Siyang nag-introduce ng shoe industry sa Marikina dahil noong araw ay ang hanapbuhay ng Marikenyos ay pangingisda at pagtatanim. So, one time si Kapitan Moy ay pumunta sa ibang bansa at nagkaroon ng sirang kanyang 2 pair of shoes at napilitan siya bumili ng panibagong sapatos. Tiningnan niya ang sapatos na iyon kaya dun siya nagkaroon ng idea na ano kaya kung ipakilala ko ito sa industriya ito sa Marikina pagbalik ko. Nang makauwi siya sa Marikina ay with the help of his 3 friends ay kinalas nila ang sapatos na kanyang binili at pinag-aralan nito kung paano gawin. From then on, yun ang naging hanap buhay ng mga Marikenyos, kaya malaking tulong si Kapitan Moy sa pag-unlad ng Marikina. Ito ay pahayag ni Ginoong Judy Nepomuceno. Bago pa maging shoemaker sa Kapitan Moy, ay naging hasyendero muna siya. Malaking kalupaan lang noon ng Marikina at pagmamay-ari ito ng pamilya niya. Ang pangunahing trabaho ay pangingisda at pagsasaka dahil mataba ang lupang gawa ng ilog. Kaya malaki rin ang kontribusyon niya sa ekonomiya ng isda at saka ng lugar ng Marikina. Sa panahon ng pagpupunla at pag-aani ay kanyang hinayaan ng mga tao na magtunang pansin sa kanilang kinabubuhay at pagdating naman sa panahon ng paghihintay, tsaka niya iniinganyo ang mga ito gumawa at magdisenyo ng mga sapatos para may kita pa rin ito kahit hindi na nagsasaka at nangingisda. Ayon kay Miss Lynette Inocencio, oo, kamag-anak namin si Kapitan Moy sa father side. Dito kasi may 2 Guevara, yung isa double R at ang isa naman ay single R, tulad ng kay Kapitan Moy. Ang mga kamag-anak ko ay nandun sa Lambak. Ang likod nun ay tinatawag na Lambak Santa Elena. Doon naninira ng kamag-anak na Guevara. Hanggang ngayon ay marami pa rin mga Guevara doon. Pero syempre yung iba na si pag-asawa na. Kaya nagsialisa na. Halos ang area niyang
may ilog sa likod, ay Guevara ang nandyan. Mga Santos, Santiago. Yun ang family tree namin. Pero ayun nga, nasabi ng tatay ko na kamag-anak namin si Kapitan Moy. Pero sobrang layo na. Walang brood na connection. Sa katabi naman ng bahay ni Kapitan Moy ay may bahay doon. Ang apelyido ay Chanyongko. Kamag-anak din nila yun. Since 1974, nandito na ako. Dito ako lumaki. Wala akong probinsya. Tubong Marikina talaga kami.